Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak na magbibigay kilig, saya at inspirasyon. Pero kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng video. Pakiclick ng subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang upload. Grace person over voice. Heto na naman ako. Simpleng umupo sa may upuan katabi ang mga tao naghihintay tawagin ng doktor para magpa-check up. Hawak ko magazine na kunwari ay nagbabasa at nakatakip sa mukha pero ang mga mata ay umiikot na sa paligid. Maya-maya pa ay narinig ko na ang nurse na may kausap at pasimple ko naman na ibinaba ang hawak ko na magazine. Si Lester na may hawak na record ng mga pasyente at seryoso ang mukha. Nakasalamin pa ito at kunot noo na lalo pang nakadagdag sa taglay nitong kagwapuhan. Pumasok na ito sa loob para makapagsimula na dahil mahaba na ang pila ng mga gustong magpa-check up. Hindi ko alam kung ang iba ay magpapa-check up lang. Madalas ay mga babaeng malalandi lang ang nakikita ko. Mukha naman kasing walang mga sakit ang iba. Baka sakit sa kakatihan lang. Inis na tiningnan ko ang dalawang babae na kilig nung makita ang mahal ko na si Lester. Sa itsura ng mga ito at kasuotan, para bang pupunta ng bar at hindi magpapakonsulta. Sa bagay, sa madalas ko na pagbisita sa ospital na ito, ay lagi na lang akong nakakasagupa ng mga ganito. Imbis na masanay kasi ay lagi akong nabubwisit. Nakakasalos naman talaga kasi. Nakita mo na si Doc Lester? Uwi ka na ba? Biglang sulpot ni Tanya na hindi ko na malayan dahil iniintindi ko ang dalawang higad. Uwi na ako, pero may gusto akong sungal-ngalin, Tanya. Inis ko. Natawa naman ito sa akin. Bakit? Hindi ka pa din sanay sa araw-araw na dumadaan ka dito? Alam mo na maraming ganyan dito. Saka Grace, alam mo din kaliwat kanan ng babae ni boss. Tinaasan pa ako ng kilay ni Tanya. Ayos lang. Ang importante makita ko lang siya. Masaya ng araw ko. Nahihibang kong sagot. Napapailing na lamang ito. Daily routine ko na atang pumunta sa ospital na ito para lang makita ang mahal ko. Basta, andito din si Tanya. Kapag day off niya ay hindi ko kayang pumuslit dito kahit saglit. Wala akong lakas na loob. Masaya na ako na makita siya kahit sa malayo at sobrang busy man ito. Importante, masilayan ko lang ang mukha nito ay tanggal lahat ng stress ko sa buhay. Sa totoo lang, hindi pa kami nagkakausap na para bang kaibigan o maging close. Natatakot ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Pag nagkausap naman kami ay very formal lang. Isang tanong, isang sagot. At kapag kasama naman namin si Mika at mga kaibigan ko, hindi ko kayang makapaglapit dito at kung todo iwas ako. Sobra kasi akong natiten sa presensya nito. Alam ng mga kaibigan ko ang kahibangan at galawan ko, kaya kulang na lang ay ibaon nila ako sa lupa dahil napakasyunga daw ng mga the moves ko. Ayos lang dahil first time ko lang magkagusto sa isang tao na hindi ako gusto. Oo, first love ko si Lester. Hoy, natulala ka na naman dyan, Grace. Sabay pitik sa aking noo. Aray naman? Sabay hawak ko sa aking noo. Nurse Cortez. Tawag ng pamilyar na boses. Walang iba kundi ang aking mahal na si Lester Zimmerman. Doc Lester. Si Tanya at tumalikod sa akin para puntahan ang kanyang boss. Ako naman na nakahanap ng tiyempo ay kasimbilis ni The Flash na umalis sa aking upuan at lumabas ng ospital na pagmamay-ari ni Lester. Ganito lagi ang gawain ko para hindi niya ako makita. Pag alam ko na papalapit ito sa aking gawi ay mabilis akong nagkukumahog na umalis. Ayoko na nakikita niya ako. Gusto ko ay ako lang ang nakakakita sa kanya. Kabaluan nga. Nang makalayo ako ay agad na akong pumara sa isang taxi. Pero bago pa man ako makapasok ay lumingon muna ako sa aking pinagmulan na ospital at ganoon na lamang ang aking gulat nang makita ko ang mahal kong si Lester na nasa labas noon. Halos magtatalo ng aking puso na magkatinginan kami. Oo, tingin ko sa akin siya nakatingin dahil yun ang sigaw ng aking instinct. Sasakay po ba kayo, ma'am? Untag sa akin ni Manong driver. Agad akong napabaling dito. Opo, sasakay na po ako. Pasensya po. At sumakay na ako. Nakakahiya naman kay Manong kung paghihintayin ko pa dahil nakikipagtitigan ako kay Lester.
Mabilis naman akong nakauwi sa bahay na aking tinutuluyan kasama ng aking mga kaibigan. Nakita ko pa si Aryan na nagtatype sa hawak nitong laptop sa sala. Isa kasi itong writer. Kumain ka na, Grace, habang mainit pang ulam. Sabi nito na hindi naman lumilingon sa akin. Paano mo nalamang ako ang dumating, Aryan? Takang tanong ko. Napabaling tuloy ito sa akin at kunot noo. Ikaw lang naman ang umuwi ng ganitong oras. Sino pa ba? Mataray talaga ito tulad ni Lian. Bumalik ulit ito sa harap ng laptop. 11:11 na pala ng gabi. Oo nga, ako lang ang umuwi ng ganitong oras. Lalo na pagdadaanan ko pa ang mahal ko. Si Aryan madalas ay sa gabi nagtatrabaho at tulog sa umaga. Daig pa ang call center. Si Hana naman ay maaga ito laging natutulog. Nagbibilang ito lagi ng oras ng pagtulog. Beauty rest daw eh. Lalo na't isa itong guro. Si Leah naman ay may pasok din kinabukasan kaya hindi ito madalas na nagpupuyat. Pwera na lang kung rest day nito kinabukasan. Si Tanya na paiba-iba ng schedule ng trabaho. Minsan sa umaga, minsan sa gabi pero hindi din ito mahilig magpuyat. Si Mikay na aking soon-to-be sister-in-law ay inuumaga kung minsan umuwi dahil sa klase ng trabaho. Okay, kakain na ako. Masarap bang ulam? Tanong ko. Kailan ba naging hindi masarap ang luto ko? Kumain ka na dyan. Asik nito. Ako naman ay natawa dito. Thank you. Matapos kong kumain ay pinagugasan ko na ang pinagamitan ko. Biglang sumulpot si Aryan sa kusina na ikinagulat ko. Nakakagulat ka naman? Anong nakakagulat? Kumuha ako ng tubig. Ikaw kasi, puro ka Lester. Kung saan-saan tuloy lumilipad ang isip mo. Pangasar nito at uminom ng tubig. Natameme naman ako dahil totoo ang sinasabi nito. Kung ako sa'yo, total naman ganyan ka na kahibang. Gayumahin mo. Sabay talikod nito sa akin. Ako naman ay napabusangot na lamang. Wala na talaga ako maaasahan sa aking mga kaibigan kundi asarin ako. Mabilis akong pumasok sa aking kwarto at kinuha ang aking towel para maligo dahil dalawa ang banyo ng bahay na ito. Matapos kong maligo ay nagsuot ako ng aking paboritong pajama. Nag-scroll muna ako sa aking SSS at IG at matapos noon ay nagmuni-muni muna ako ng mga bagay-bagay, lalo na sa aking mahal na si Lester. Ilang beses na ba akong nag-imagine kung paano kaming ikakasal at mag-aanak ng marami. Dahil ko pa ang teenager sa tuwing nag-iisip ng mga imposibleng bagay. Pero ayos lang. Importante, mahal ko si Lester. Nakatulog tuloy ako ng may ngiti sa mga labi. Maaga akong nagising dahil sa parating na ipinadeliver ko. 1 linggo na ang nakalilipas. Kailangan ko iyon dahil ang mga iyon ay ginagamit ko sa aking small business na coffee shop na ang pangalan ay Atina's Coffee na hindi lang puro kape dahil meron ding iba't ibang klase ng teas, coffee, brews at mga pumapatok ngayon sa mga kabataan. May croissant breads, cookies, and cakes. Hindi pa naman ganoong kalaki ang shop ko dahil 2 table lang ang meron sa loob at 4 na upuan. 2 lang din ang staff ko at pangatlo ko na nasa counter na madalas naman ay tumutulong din, lalo na kapag maraming customers. Kahit maliit lang ang shop ko ay masasabi kong maganda at malinis iyon dahil sa magandang ambience at magagandang decorations na masarap pagmasdan ay nakadadagdag atraksyon sa mga kumakain. Kulay puti at brown ang theme ng coffee shop ko, kaya sa mga kabataang bumibili ay hindi makakaiwas na hindi sila mag-selfie, lalo pa at naglagay din ako ng maliit na space para sa photo booth. Sa tulong ng Tito Robert ko ay nagkaroon ako ng sariling negosyo na masasabi kong sarili ko. Bata pa lang ako ay nakatira na ako kila Tito Robert at sa asawa nitong si Tita Melvie. Simula nang mawala sa mundo ang Mami Gemma ko, nang 10 taon pa lang ako dahil sa sakit na cancer, ay kinuha na ako ni Tito Robert na bunsong kapatid ni Mommy. Isang seaman si Tito Robert, kaya kahit papaano ay nakaranas ako ng maayos na buhay. Hindi ko nakilala ang sarili kong tatay nung bata pa ako dahil ang kwento sa akin ay nabuntis ng isang business trainee si Mommy kung saan ito nagtatrabaho sa isang bar bilang waitress. Hindi tinanggap ng pamilyang Chinese ang mommy ko dahil sa ibang lahi at galing pa sa mahirap at hindi sa katulad nilang galing sa isang mayamang angkan. Hindi man lang nagawang ipagtanggol ng sarili kong tatay ang mommy ko kaya umuwi ito ng luhaan at depressed habang ako ay kanyang ipinagbubuntis.
Hindi na nakapag-asawa pa ang mommy ko at ako ang kanyang inalagaan hanggang sa ito'y magkasakit at mawala sa mundo. Kaya itinuring na akong anak ni Tito Robert at Tita Melvie. Nag-iisa lang din ang anak nila na si Jepoy na 13 anyos pa lang. Umuwi pa rin naman ako sa Cavite kung saan sila naninirahan kapag weekends o depende kung kailan ko balak umuwi doon. Madalas kasi ay dito na lang din akong nagtatagal sa bahay kasama ng mga kaibigan kong magaganda. Alam kong minsan ay nagtatampo na sila Tito Robert sa akin dahil sa tagal kong umuwi. Hindi ko kasi masabi ang dahilan, lalo na at hindi ko maiwan-iwanan ang mahal kong si Lester. My one and only sunshine. Hello, good morning! Masayang bati ko sa aking mga kaibigan habang nagsusuklay ng mahaba kong buhok pababa sa hagdan. Morning! Sabay-sabay naman akong binati ng mga kaibigan ko. Kumain na kayo nang makaalis na rin kayo. Inilapag ni Aryan ang malaking bowl ng punong-puno ng sinangag. Bakit pinalayas mo na kami? Mataray na salita ni Lian. Oo, dahil maglilinis ako ng bahay. Nakakahiya naman kasi sa iyo no? Nakangusong sagot ni Aryan. Nagtawanan na lang kami at hindi na nagreklamo pa dahil totoo naman iyon. Si Aryan na nga lang ang hindi na nga lumalabas ng bahay. All around pa sa paglilinis. Kaya madalas ay dinadalhan ko ito sa natitira naming paninda at pampalubag loob. Hindi naman nagtagal ay natapos na rin kami sa aming almusal. Sino sasabay sa akin? Tanong ni Mika. Ayoko ate Mika. Malakas na iling ni Hana. Hindi na, magjo-jeep na lang kami. Mabilis na sagot ni Tanya. Pwede ba ako? Pero daan tayo saglit sa ospital. Pakyut ko kay Mika. Lahat sila'y nagsalubong ang mga kilay at alam ko naman ang dahilan. Ako nang aangkas, Mika. Huwag mo nga yung pinapansin sa Grace at baka ibaon ko sa hukay sa Lester na playboy. Mabilis pa sa kidlat na umangkas si Lian kay Mika. Napasimangot ako at matalim na tinapunan ng tingin si Lian na madalas akong barahin. Hinila ako ni Hana. Tara na Ate Grace, sa amin ka na sumabay. Nakangiti nitong salita. Tara na, mamayang gabi mo na lang ulit siya daanan sa ospital. Ikaw naman ay madalas na dumadalaw doon. Nagpipigil sa pagtawa si Tanya. Umiiling na lang si Mika at hindi na nagkomento pa. Nagsuot na ito ng kanyang helmet habang si Lia naman ay pangising-ngisi lang na parang nang-aasar pa habang nagsusuot din ng kanyang helmet. Napapapadyak ako sa hangin sa inis at wala nang nagawa kundi sumabay na lang kay Tanya at Hana. Nagtaksi na lang kami dahil malilate na si Tanya sa kanyang trabaho bilang nurse kung saan si Lester ang nagmamay-ari na kuya ni Mika. Habang si Hana naman isang teacher sa isang private school. Pagdating ko ay nauna na sa akin ang dalawang staff ko na si Anna at Ferry na isang binabae. Simula na mag-opening ako ng coffee shop ay silang dalawa na ang nakasama ko. Masarap silang kasama at mapagkakatiwalaan pa. Kaya bilang ganti ay libre ang kanilang pagkain at merienda. Sa kanilang benefits sa serbisyo ay sinisigurado kong naibibigay ko para lalo pa silang magsipag sa trabaho at para naman iyon sa aming lahat. Ang kanilang uniforme ay black polo shirt na may tatak na Adidas, coffee at black pants. Magkaiba ang kanilang day off para may kasama pa rin ako sa tuwing wala ang isa sa kanila. Kung minsan naman ay kumukuha ako ng magsa-sideline kapag wala ang isa sa kanila o kaya ay wala ako. Si Marie na working student. Papasok lang ito sa akin kapag kailangan o kaya ay may free ito. Naglilinis na ang dalawa at binati ako nang makita. Good morning din sa inyo. Bati ko sa dalawa. Naglinis lang din ako sa counter. Konting punas lang naman dahil nalinis na rin naman na iyo ng dalawa kanina. Hindi pa nagtatagal ay dumating na ang delivery truck kung saan namin kinukuha ang aming paninda. Ako ang madalas sumarap sa mga delivery boy at sinisigurado ko na tamang order ko dahil hindi naman maiwasan na magkamali sila ng dala o kaya ay minsan ay nagkukulang. Bawat pagbaba ng mga kahon ay chinecheck ko iyon sa aking notepad. Nang maayos naman at kumpleto lahat, ay nagpaalam na ang delivery boy. Ilang araw na kasing kulang ang ibang flavor ng disco at mga cake na gustong-gusto pa naman ng ilang kabataan. Nadidisappoint sila kapag wala ang gusto nilang bilhin. Kaya nakakatuwa naman at kumpleto na ulit ang mga paninda ko. Matapos na isang oras na pagtutulong-tulong namin ay nagsimula ng magsidatingan ang mga customer. Maaga pa naman kaya paisa-isa pa. Thanks for coming. Balik po ulit kayo. Nakangiti ko sa mga ito.
Sa ganitong umaga ay hindi naman masyadong matao. Kung minsan nga ay wala pa. Pero tuwing tanghali at pagsapit ng hapon ay kesa dadagsa ang mga customer. Kung kailan nga pasara na kami, may mga humahabol pa kahit hanggang 8 p.m. lang kami. Makukulit din ang iba, pero kailangan ng mahabang pasensya. Habang nasa counter ako ay tumunog ang telepono sa aking tabi. Hello, good afternoon. This is Grace from Martinez Coffee. Sagot ko sa kabilang linya. Hi, good afternoon. It's me, Carl. Same order pa rin, Miss Grace. Sagot ng babae sa kabilang linya. Ah, ikaw yan, Carl? Merienda time na pala. Ihanda ko ng orders mo. Nakangiti kong sagot. Yeah, thank you. Thank you, Miss Grace. Hindi na nagtagal ang tawag at ibinaba ko na ang telepono. Mabilis na akong kumilos para ipaghanda ang orders nito. Walang palya ito si Carol na umorder ng 30 milk teas, 30 coffee brew at tig 30 croissant na iba't ibang klase at cakes. Isa kasing secretary si Carol na hindi naman sinasabi sa kung saang kumpanya. 1 taon mahigit pa lang naman itong aking coffee shop at itong si Carol ang siyang numero 1 kong customer. Pero never ko pang na-meet at through phone lang kaming nagkakausap. Hindi naman ito scam dahil nagbabayad ito online. May dumadating na lang na sasakyan para i-pick up ang kanilang orders. Tinulungan ako ni Ana at Ferry. Hindi ka talaga masisiro sa isang araw, Miss Grace? Palaging big time itong boss na Miss Carol. Natatawa pa si Ana. Baka bilyonaryo ito, Miss Grace. Ay, kapag ito gwapo, pakasalan mo na, Miss Grace. Pahawi-hawi pa ng bangs si Ferry kahit wala namang bangs. Malakas ako napailing kahit natatawa. No, never in my wildest dreams. Isa lang ang sakin, si Dr. Lester. Siniko ni Ana si Ferry at nilakhan ng mga mata. Kahit sinong gwapo at gaano pa kayaman niyang iharap mo kay Miss Grace, wala yan. Iba pa rin kapag sa true love. Correct ka dyan, Ana. O siya, sorry naman po, Miss Grace. Nahihiwagaan talaga ako dyan sa boss ni Miss Carol na yan eh. Kakaiba. Pero at least, alam natin tayo pa rin ang winner. Nagtawanan na lang kaming tatlo at kung ano-ano na lang ang aming pinagkukwentuhan hanggang sa may mga dumating na customers. Dumating na rin ang magpipick up sa maraming orders. Tumulong ako sa pagbuhat hanggang sa paglabas. Pakisabi sa boss nyo na maraming salamat sa pagtangkilik sa amin. Thank you sa inyo. Ingat. Pagpapaalam ko. Maraming salamat din po, ma'am. Makakaasa po kayo makakarating dito sa aming boss. Sumaludo ang driver sa akin bago nito pinaandar ang sasakyan. Pagpasok ko ay napapangiti na lang ako sa ilang kabataan na madalas ay mga estudyante pa lang na panay ang selfie. Hindi muna nila kasi gagalawin ang kanilang pagkain at mauuna muna ang pagkuha ng larawan. Hey, Miss Grace. Pagtawag ng mga ito sa akin. Hello, enjoy lang kayo. Nakangiti ako sa mga ito. Ang iba ay kilala na ako at komportable na akong tinatawag sa aking pangalan. Sila naman ay hindi ko kabisado ang mga pangalan pero tanda ko naman sa mga mukha. Habang papadilim ay parami ng parami ang mga bumibili. Mabuti na lang din at flexible na si Ana at Ferry kaya sanay na ang mga ito sa mga ginagawa. Lagi ko naman silang pinapaalalahanan na huwag magmadali para hindi magkamali dahil makakapaghintay naman sila. Pagpatak ng 8:00 ay nag-close na si Ferry. Naglinis sila at ako naman ay nag-inventory na. Matapos ng 30 minutes ay nagpaalam na rin ang mga ito para magsiuwi. Ingat, Miss Grace. Miss Grace. Ingat din sa inyong dalawa. See you tomorrow. Kumaway ako sa dalawa at nawala na sila sa aking paningin. Humarap ako sa malaking mirror at nag-ayos ng sarili. Naglagay ako ng manipis na makeup at nagsuklay ng maayos. Nagpalit lang ako ng blouse para hindi ako mangamoy pawis. Naglagay din ako ng pabango dahil syempre kailangan ko talaga ito. Chinek ko ang lahat ng gamit. Mga outlet kung meron pang naiwan na nakasaksak. Matapos kong libutin ang lahat at nasa maayos na ay nagsara na ako. Madali lang naman itong isara at kayang-kaya ko namang gawin. May mga gwardiya din naman na rumoronda sa tuwing gabi dahil marami na rin akong katabi na katulad kong may shop. Kahit may kamahalan ang lugar ay secured naman. Ang tita Robert ko kasi ang naghanap sa lugar na ito. Sa ganitong oras ay wala ng jeepney kaya ako ay nagtataksi na lang. Excited na naman ako sa aking pupuntahan. Bit-bit ang malaking bag ko na nakasukbit sa aking balikat at malaking plastic na ang laman ay milk tea at cake.
Pasalubong ko iyon kay Tanya at sa bahay para kila Aryan at Hana. Hindi na ako nagdala para kay Lian dahil siya kumain na iyon sa labas. Mayaman naman yun eh. Si Mika naman ay siguradong wala pa sa bahay. Minsan lang naman iyong umuwi ng bahay. Taxi! Mabilis na huminto ang taxi at ako ay sumakay. Sa Zimmerman Hospital po, Manong. Okay po, ma'am. Pagkarating ko ay inayos ko muna ang aking sarili bago ngumiti sa entrance ng ospital. Sandali po, ma'am. May pasyente po ba kayo sa loob? Bawal pumasok basta-basta dito. Harang sa akin ang security guard. Napaawang ang labi ko. Paano ba ako makakapasok sa loob ng hindi sinisita? Napakamot ako sa aking ulo. Madalas kasi ay nakakalusot ako. Napalingon ako sa isang gwardya na lumapit at sumita sa akin. May ibinulong ito dito at mukhang nagulat. Napatingin pa ito sa akin. Lumapit ang isang gwardya sa akin. Pasok na po, ma'am. Nakangiti ito sa akin. Naguguluhan na nagpasalamat ako dito at ngumiti ako sa isang gwardya na biglang nahiya sa akin. Kahit paano ay umayos ang aking pakiramdam at naglakad ng papasok. Hindi na bago ang maraming tao dito sa ospital. Naupo na ulit ako sa waiting area at numero 4. Nagtext ako kay Tanya na nandito na naman ang maganda niyang kaibigan na may dalang pasalubong pa. Hindi ko alam kung saan nag-round si Tanya pero alam niya naman kung saan ang kinatatambayan ko at hindi na ito bago sa kanya. Ako naman ay ibinaba ang dala kong pagkain sa aking tabi habang nasa aking kandungan naman ang aking bag. Kinuha ko sa loob ng bag ang makapal na libro. Matagal na itong libro na ito na hiniram ko pa kay Hana na hindi ko pa maibalik-balik. Hindi ko rin kasi ito matapos-tapos na basahin lalo pat lumilipad ang mata ko sa paligid para lang makita ko ang mahal ko. May napapatingin sa akin na hindi ko naman pinapansin. Magandang gabi po, ma'am. Pagbati sa akin ng janitor habang ito ay nagmamop ng sahig. Good evening din po, Manong. Nakangiti kong pagbati. Si Manong na madalas akong batiin. Night shift pala ito ngayon dahil minsan ay hindi ko ito nakikita at nasa morning shift kung minsan. Halos kilala na rin ako ni Manong dito at mabuti na lang at hindi niya ako tinatanong kung ano-ano. Bihira lang din kung makausap ko ito lalo pat nasa trabaho nito ito. Dumukot ako sa plastic bag ng isang box ng cookies at tinawag si Manong. Manong, for you po. Nakangiti ko. Nagliwanag ang mukha ni Manong at masayang mukha na tinanggap nito iyon. Naku, napakabait mo talaga, ma'am. Thank you very much po. Walang anuman po, Manong. Nakangiti ko sa matanda. Nagpaalam na rin si Manong dahil sa ibang floor na ito maglilinis. Napasipat ako sa aking wristwatch. 10 minuto pa bago mag 10 p.m. Kaya pa ng oras at makakapaghintay pa ako. Wala pa rin si Tanya. Saan na kayang mahal ko? Tagal-tagal namang magparamdam. Miss na miss ko na eh. Napabalik ako sa binabasa kong libro kahit wala naman doon ang aking isip. Bawat tumaraan ay mabilis ang mga mata ko. Lahat ng naka-hospital gown ay tinitingnan ko at baka isa na sa kanila ang mahal ko pero wala. Nakakainis lang. Fighting lang. Hindi ako uuwi nang hindi ko ito nakikita. Mahirap na't baka magkasakit. Masakit sa puso ang hindi ito masilayan. Napahikab ako sa paghihintay. Naantok na ako. Wis naman tong mahal ko. Kung hindi ko lang talaga ito mahal. Wis talaga. Mahina akong bulong-bulong sa sarili. Kinuha ko na lang ang cellphone ko at para sana mag-scroll sa aking account nang may tumikim. Sa Tanya, may hawak-hawak pa itong dextrose. Umuwi ka na lang, Grace. Wala si boss dito. Agad nitong salita sa akin. Napatuwid ako sa aking pagkakaupo at salubong ang kilay. Saan siya nagpunta? Abay, malay ko. Wala naman siya maghapon dito. Umuwi ka na lang at mukhang pagod na ka na. Teka, meron ba sa akin dito? Mabilis na lumapit sa akin si Tanya at sinipat ang laman na plastic. Ang bilis ng kamay Simangot ko kay Tanya. Napangisi ito sa akin. Sabay kuha ng isang milk tea at isang box ng cake. Thanks sa pasalubong. Makakauwi ka na, Grace. Pagtataboy nito sa akin, napaawang ang labi ko. Matapos mong makuha ang pasalubong ko, pagtatabuyan mo na ako na parang langaw. Wala ka naman kasing gagawin dito. Halos matumba ka na nga sa kanaupan mo sa antok, hindi ka pa uuwi. Pinalakihan ako nito ng mga mata. Kahit na, hindi ko pa nga nakikita ang mahal ko eh. Ang kulit! Nurse Cortez. Napalingon si Tanya sa kapwa nito nurse. Tinatawag na ako. O siya, magtagumpay ka sa misyon mo. Kung wala, umuwi ka na lang at matulog. Ingat sa pag-uwi ha. Bye!
Kumaway ito sa akin at umalis na. Napabuntong hininga na lang ako. Naiinis ako. Napatingin ako sa aking relos at 10:30 p.m. na. Nabubwisit na napatayo na lang ako. Nagugutom na rin ako. Nagluto pa naman ng sinigang na baboy sa Aryan. Naghintay pa ako na 5 minuto at lulugulugon tumayo na. Langyang buhay to, oo. Langya talaga itong si Lester. Nakapagod kang hintayin. Kung di lang kita mahal. Malungkot ako lumabas ng ospital at hindi ko nga pinansin ang bumati sa aking gwardya. Pahala sila. Wala ako sa mood. Naglalakad ako at wala sa loob na naglakad ako sa parkingan. Tama, baka nandito na ang sasakyan niya. Naglakad ako kung saan palagi nakapark ang sasakyan ni Lester ko. Nagliwanag ang aking muka at nagkaroon ng lakas ang buhay ko na tama nga na nandito ang sasakyan ni Lester. My love, kahit marami ang sasakyang nakapark ay alam na alam ko kung ano ang sasakyan nito. Kahit na paiba-iba ito ng gamit. Sa galing ko ba namang mang stock dito ay kabisado ko na lahat ng sasakyan nito na higit pa sa 10. Pasimple ako nagtago sa isang sasakyang kulay itim at sumilip. Kahit naman na nababaliw ako makita ito ay hindi ko ito kayang harapin o makita man lang ako nito. Wala lang. Nakakahiya kasi. Ilang minuto pa ako naghintay kahit na nilalamok na ako sa aking kinatataguan. Pero sige lang para lang masilayan ang mahal ko si Lester. Makapagtitiis pa ako basta para sa kanya. Napansin kong umaalog ang sasakyan ng mahal ko. Umilindol ba? Pagtataka ko. Pero nanatili pa rin ako sa aking kinatatayuan. Hindi naman nagtagal ay biglang bumukas ng konti ang pintuan ng sasakyan. Halos mapatalon ako sa tuwa at kilig pero mas lalo kong itinago ang sarili para hindi mapansin ng mahal ko. Nandito ako at nagbabantay sa kanya. Napawi ang magandang ngiti ko nang may lumabas na isang babae na halos wala na sa ayos ang kasuotan na konti na lang ay makikita na ang kanyang nipples. Langiya. Malanding ngumiti ang babae habang inaayos ang suot nitong damit. Nakatalikod dito sa akin. Thank you for this wonderful night, babe. Tawagan mo lang ako palagi, ha? Kulang na lang ay sumugod ako at sabunutan ang malanding hitag na babaeng ito. Bumaba sa Lester na parang walang nangyari. Okay. Simpleng sagot na Lester. Naluluha ako habang nakikita ko naglalandian ang dalawa sa harapan ko. Tumalikod na ako dahil hindi ko na kaya ang susunod nilang gagawin. Maghahalikan sila at hindi ko kayang makita ang mahal kong may kalandi ang iba. Alam ko naman at kilalang babaero si Lester. Ayaw din ng mga kaibigan ko kay Lester dahil sa pagiging babaero nito. Pero matuturuan ba ang puso ko? Hindi naman. Kung pwede lang nasa isang pitik lang ay wala na ako nararamdaman dito. Pero hindi. Matagal ko na itong mahal. Simula college pa lang ako. Kahit kaliwat kanan ang babae nito ay pikit mata ko pa rin itong minamahal. Hindi ko man lang kayang magkagusto sa iba na tulad sa pagmamahal ko kay Lester. Hindi ko rin kayang magkagusto dahil pakaramdam ko ay magkakasala ako. Pero ako lang naman itong nangangarap ng gising sa pagmamahal kay Lester. Kahit si Mika na aking kaibigan ay pinapayuhan ako ng hindi na mabilang, natigilan ko na ang pagkakagusto sa kanyang kapatid kung pwede lang, pero hindi naman. Lumuluha ako habang sumasakay ng taxi. Namalayan ko na lang na nakauwi na ako at hindi ko na kinuha ang sukli sa 500 na ibinayad ko kay manong driver sa sobrang sama ng pakiramdam ko. Ang sakit na naman ang puso ko. Oh, Grace! Mabuti at nakauwi ka na. Pumunta ka na sa kusina at nang makakain ka na. Narinig kong salita ni Arya na kahit hindi ito lumingon sa akin ay alam naman ito na ako ang dumating. Hindi ako sumagot at pabagsak kong inilagay sa lamesa ang dala kong plastic na may pasalubong. Ikaw na lang mag-wrap nito. Bigay mo kay Hana ang isa. Para akong lantang gulay na umakyat sa hagdan. Grace. Narinig kong pagtawag sa akin ni Aryan pero hindi ko na ito sinagot pa. Bago pa ako makapasok sa loob ng kwarto ko ay muli kong narinig ang boses ng aking kaibigan. Tingnan mo to, malungkot na naman. Nakita na naman siguro may kalandian sa Lester na playboy. Mas lalong sumama ang loob ko sa sinabing tumpak ng aking kaibigan. Para akong patay na bumagsak sa aking kama. Naluluha na naman ako. Hindi naman na kasi bago ang pagiging babaero ni Lester ko. Kailan ko ba huling nakitang may kahalikan nito? Last 2 weeks ago na pala. At ngayon ulit. Nagya ko talaga, Lester ko. Palagi mo na lang talaga akong sinasaktan at pinapaiyak. Kahit lagi mo akong ginaganito, mahal na mahal pa rin kitang walang hiya ka. Para akong batang umiiyak.
Nawalan na ako ng ganang kumain. Hindi ko na rin kayang mag-shower man lang. Gusto ko na lang ay matulog para mawala na ang sakit na nararamdaman ko dahil sa pagmamahal kong walang saysay kay Lester. Nagising na lang ako sa tunog ng aking cellphone. Umaga na pala at pasado 7:00 na ng umaga. Ang suot kong damit ay yun pa rin kagabi. Ang dugyot ko na. Kinuha ko ang cellphone kong walang tigil sa kaka-ring. Sa Tito Robert iyon. Hello? To? Inaantok ko pang sagot. Hello anak. Mabuti naman sinagot mo ng tawag ko. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Kagigising mo lang ba? Sagot ni Tito sa kabilang linya. Tumikim ako bago sumagot. Opo, kagigising lang. Napatawag po kayo. Kung maaari anak ay huwag ka munang magbubukas ng coffee shop mo. Nawala ang antok ko sa aking katawan dahil kay Tito Robert. Ha? Bakit naman po? Sayang ang araw ngayon. Pagtataka ko. Kailangan mong umuwi dito. Ngayon na. Mariing salita ni Tito sa akin. Bakit naman? Anong meron? May problema po ba? Basta, umuwi ka na muna dito para malaman mo ang lahat. Sige po. Pakamot-kamot ko pang sagot. Wala ako nagawa at pumayag na lang. Pero hindi ko pwedeng isarado ang coffee shop ko dahil nangihinayang ako sa kikitain ngayong araw. Wala naman akong idea kung anong gustong sabihin sa akin ni Tito Robert kaya bahala na nga lang. Mabilis ako naligo at nagsuot ng malaking t-shirt at itinakin sa aking maong shorts. Suot kong sneakers at isang backpack. Hindi naman marami ang dala kong gamit. Mga iilan lang na mahalaga dahil marami naman akong damit sa Cavite. Pagbaba ko ng hagdan ay nakakunot ang noo ng mga kaibigan ko na nakatingin sa akin. Saan ang punta mo? Hindi ka ba papasok? Lumapit ako sa lamesa para humigop ng kape at kumain ng pandesal. Umiling ako. Uwi mo na ako sa amin. Pinapauwi ako ni Tito eh. Sagot ko. Bakit naman? Tanong ni Hana. Baka nalaman ng tito mo na umiyak ka na naman sa playboy na Lester na iyon. Singit ni Aryan. Napasimangot ako. Nakakaramdam pa rin ako ng sakit sa dibdib. Hindi sagot ko. Hindi rin naman kami nagtagal ay umalis na kami. Kanya-kanyang sakay na ulit kami. Sabay kami ni Hana dahil wala si Tanya. Every 2 days kasi ito bago umuwi. Ngayon naman ay dadaan muna ako sa aking pwesto.